Welcome kayo sa una naming adventure vlog. Samahan nyo kami tuklasin kung ano ang misteryong bumabalot dito sa simbahang lubog. May nagpaparamdam po ba dito sa lugar natin? Hindi ako madali ako. Madali siya. Walang tatakbo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Plano talaga namin is mag-camping. So bali meron lang kami narinig na balita na maganda daw sa Norsagaray. And then nandun yung simbahang lubog kung saan marami daw nagpapakita, maraming sabi-sabi tungkol sa simbahang yun. Dahil hindi namin sa mahanap sa Waze or Google Map, sinubukan namin magtanong-tanong sa mga lokal. At dito kami tinuro sa daan na ito. Sa wakas natuntun din namin yung eksaktong lokasyon ng simbahan. Medyo iba yung mararamdaman mo pag dumaan ka sa lugar na to kasi ang tataas ng puno, medyo madilim at maulan pa ng mga oras na yan. Wala pa masyadong dumadaan. Pero tingnan natin kung anong mangyayari ngayong gabi. Nandito tayo ngayon sa lumang simbahan sa Norsagaray, Bulacan o mas kilala bilang Simbahang Lubog na itinayo noong 1800s. So mamaya pagkagat ng dilim, papasukin namin to upang imbestigahan kung totoo ba ang mga haka-haka na may nagpapakita dito. So, mauna kayo ni JR? Ang sarap pala na Hindi ito. pwede. Kayo ni JR, kami ni Mona. Tayong dalawa na lang, sir. Paano natin matetest yung sarili natin yan? Testing ko na yung sarili. Gusto ka kasama, Monse. Testing ko na yung sarili ko. Kasi kapag kasama ko ate mo, magagalit yan eh. Kasi ito iniiwan ako eh. Kasi ito eh, gano'n. Ano? Pag si JR. Baby, wag ito. Pag si JR. Pero kami takot so hindi kami makakalapag doon. Kayo yan. Jay, ikaw muna. Sir, ikaw muna. Jay, ikaw muna. Nagumaga na lang, doon pa rin sa labas. Sarap ng tinapay. May tinapay pa ba? Meron. Sarap, diba? Jay, pahingin nga ako. Ang sarap ng tinapay nyo. Thank you, Jay. Ano kasi yan? Baka JR yan. I'm love you all. Parang di ako nabubusog. Kasi nga, ano yan? Tinapay. Tasty. Ang anghang. Talaga mong kuhanin. Ang ayoko lang talaga yung pagpunta natin doon sa loob. Tapos makikita natin nandun na tayo. Naiintindihan mo yung ibig ko sabihin? Double nga. Oo, ganun. Yung pagsilip mong ganun, bubulaga sa'yo, nandun ka, kaharap mo yung sarili mo. Wag. Diba? Yun yung ayoko eh. Hindi yan. Nandiyan ang Diyos. Tingin niya maulit itong ginagawa natin. Oo, yun. Question. Yes. Kunyari daw, bumaba tayo. Tapos isa sa atin, let's say, parang medyo na-weaken yung ano, tapos medyo, let's say, meron tayong na-encounter, tapos may pumasok. Anong gagawin natin? Walang tatakbo. Unang-una, walang tatakbo. Walang tatakbo. Walang tatakbo. Walang tatakbo. Walang tatakbo.
wala na lang siguro papasok. Totoo lang, kinakabahan din ako sa gagawin natin ngayon. Kahit ako. Ano ng camping eh, madilim, nagubat. Nahaluan lang ng kaba kasi syempre may abandonadong simbahan sa tabi natin. At saka may mga nauna tayo na panood, narinig. Tapos paano ko i-click? Eh, nandito. I-raise mo kasi yung braso mo. Sabi ko i-raise mo yung braso mo. Ikaw na nga! Naubos yung pasensya. Pang. Tumayo ka. Tumayo ka na lang. Ayoko. Tumayo ka na. Parang iba-iba tayo na anggulo tayo. Sabi ko, tumayo ka. I love you. 1, 2, 3. Ay, flash yun? Punti. Sandali. Okay. Ginagawin natin ngayon. Kung sakali man ang gagawin natin, pag pumasok tayo dyan, walang tatakbo. Dadasal muna tayo, papasok tayo, walang tatakbo. Ano po bang... Ang mga oras na yan, nagdesisyon kami na magligpit na muna ng mga gas. Pero biglang may nagsalita doon sa ghost tube niya. Hindi namin pinansin yan. Kasi ang gusto namin pumasok na doon sa simbahan. Si JR may nararamdaman na siya ng mga oras na yan. Kaya nakikipagkulitan na lang sila doon sa ghost tube. Para siguro bawas takot na rin. Okay guys, kumagat na ang dilim. Subukan na namin pasukin niya yan doon. Tira natin yung makikita tayo. Nagsimula na kami maglakad papunta doon sa simbahan. Chinek lahat ng gadget, camera, flashlights. Tira na lang. Mutikan ko na makalimutan, kailangan pala namin magdasal. Okay. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, Amen. At nung nakababa na kami at papasok na kami sa entrada ng simbahan, ito yung pumungad sa amin. Bukod sa madilim, napakalamig din ng mga oras na yan. Kaya nakakadagdag din sa kilabot ng paligid. Naglabas kami ng EMF. Ito yung usually na ginagamit ng mga ghost hunter kung gusto nila mapag-communicate sa mga kaluluwa. At naglakad na nga ako papunta doon sa unang kwarto. Susubukan ko kung meron kaming makukuhang frequency dito. Mapansin nyo, pag tinatapat ko sa kanila, pumapalo kasi may mga hawak silang gadgets. Di ba? Pero kapag nilalayo ko naman sa kanila, wala. Nagtagal kami ng ilang minuto sa kwartong yan, pero wala kami nakuha. Susubukan naman namin dito sa likod ng altar. Ang daming basura, ang daming mga gamit. Wala pa rin. Pero pagbaba ko ng altar, pumalo ng ilang beses ang EMF. Pero bigla rin itong nawala. At pagpaling ko sa bandang kanan, naglalakad. Bigla ko may narinig na yabag. Narinig niyo ba? At ngayon, susubukan naman namin dito sa ikalawang kwarto. Hindi na ako nagtagal sa kwartong to dahil iba na yung nararamdaman ko. Wala ko na ibuwang.
frequency dito. Kasi wala. Sinubukan naming libutin yung buong simbahan. Tumigil kami at pinakiramdaman namin sandali ang paligid. Okay guys. Ilalapag ko sana yung EMF doon sa may gilid ng bintana. Kaso lang biglang akala ko may sumilip doon. Sorry po. Guni-guni ko lang pala. May espiritu po ba dito? Sinubukan ko ulit lapitan yung bintana. Baka sakali merong frequency. Pero bigo pa rin kami. At nung oras na lumapit kami sa nakasaradong gate sa main entrance, ito ang narinig namin. Meron po ba dito? Lumipat yun. Kanina nandito yun. Kanina nandito yun. Lumipat yun. Kanina nandito yun. Kanina nandito yun. Kanina nandito yun. Kanina nandito yun. Kung ano man ang dahilan ng ingay na yon, pinili namin maging kalmado. Kung ano-ano na yung mga naririnig namin yan, pero nagpatuloy pa rin kami. Kanina pa yan eh. Pakaramdam namin may nagagalit na sa labas kahit wala naman tao. Kaya nagdesisyon na kami bumalik sa sasakyan. Baka yung sasakyan na yun ha. Alis na po kami. Sa mga oras na yan, ayoko magpakita sa kanila na natatakot ako. Dahil baka mamaya may madisgrasya sa amin pag may tumakbo. Ba't may bills? Kaya lang habang paakyat kami ng hagdanan pabalik ng sasakyan, bigla na lang Ano kaya katry natin sa kalagitnaan ng hagdan? Kasi baka mamaya iba naman. Palakad. Silip kayo. kung ano man ang mga narinig, napanood at naikwento sa atin ng mga taong may experience sa lugar na ito, mas maganda pa rin kung tayo mismo ang makakaranas. Kaya para sa inyo, kayo nang bahalang humusga.